na ikay galing na ikaw ay may kapangyarihan ng Diyos. No? Kaya nga po sa panahon natin, may mga ilan no, na kunwaring nakakagawa sila ng himala para ipakita na sila'y sa Diyos. No? Kaya kung pag-aaralan natin yung tungkol sa miracles, yan po ang purpose ng miracle. And in verse 19, Jesus answered and said unto them, destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. No? Just in 3 days. Ngunit, ito pong mga salitang ito ng Panginoong Yesus, kung titignan natin sa ibang pagkakataon, no, ito po'y ginamit, ito pong salitang kanyang sinabi ay ginamit laban sa kanya. No? Kumbaga sa panahon natin po ngayon, pag may mga naaaresto nga, pinapayuhan nga ng mga abogado na you have the right to remain silent. Everything you say, yung kanyang salita. Caiaphas in the Sanhedrin. No? Ang sabi, sinabi ng taong ito, kaya kong gibain ang templo ng Diyos at muling itayo sa loob ng 3 araw. Yan yung sumbong ng no, to make it appear that Jesus Christ was against the temple, against God, no? Because he wanted to destroy the temple. Parang yun yung gustong palabasin ng mga nagsusumbong sa kanya. Yan po yung istorya. And then balik po tayo sa John chapter 2 verse 20 to 21. Then said the Jews, 46 years was this temple in building, and will thou rear it up in 3 days? But he spake of the temple of his body. Sabi ng mga Hudyo, 46 years naming itinayo ito. At sinasabi mo, kaya mong itayo ng 3 araw. No? So, approximately during King Herod, that was about ay, tarap lang po ako. Okay na ba yung connection ko? Okay na? So, I was informed na okay na po yung aking connection. So, going back, but he spake of the temple of his body. No? Hindi pala ito tungkol sa templo, the physical temple uh, that was erected in Jerusalem. But he speak about the temple of his body. No? And tungkol po doon sa hinihinging sign sa kanya, no? In Matthew chapter 12 verse 38 to 40, no? Sa ibang pagkakataon, again, ito po yung kanyang isinagot doon sa mga nagtatanong sa kanyang scribes and Pharisees na kung anong sign ang kanyang maipapakita na siya nga talaga. In verse 38, then certain of the scribes and of the Pharisees answered, saying, Master, we would see a sign from thee. But he answered and said unto them, an evil and adulterous generation seek after a sign, and there shall no sign be given to it, but the sign of prophet Jonas. For as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Ibig sabihin, sa Tagalog po, 3 araw at 3 gabing malilibing ang anak ng tao sa ilalim ng lupa. Sabihin, mamamatay siya at ililibing. But take note na this is just
for 3 days. No? Ibig sabihin, hindi mananatiling patay yung kanyang katawan, kundi muli itong mabubuhay after 3 days. No? Na hindi ko naman po yan sariling interpretasyon because that's the whole context of the Bible. No? Yan po ay maliwanag na sinasabi ng Biblia na may pagkabuhay namang muli. No? At yan nga po ay mangyayari sa anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. No? And in verse 22 of chapter 2, book of John, when therefore he was risen from the dead, his disciples remembered that he had said this unto them, and they believed the scriptures and the word which Jesus had said. No? Kaya nga po, nung mabuhay namang muli ang Panginoong Jesus, naalala ng kanyang mga alagad yung mga nakasulat sa scriptures at sa mga salitang sinabi ng Panginoong Jesus na ito'y nagkakatugma. Ito'y in harmony. Ito nga'y totoong naganap sa kanya. Yung mga sinabi niyang sign na mangyayari. No? Upang patunayan ng kanyang sarili na siya nga ang anak ng Diyos dahil siya'y mamamatay at muling mabubuhay. No? Ibig sabihin, itong pagkabuhay namang muli ay binabanggit na pala sa lumang tipan. No? Na ito po'y ating mababasa sa Psalms chapter 16 verse 10. For thou will not leave my soul in hell, neither will thou suffer thine Holy One to see corruption. Ito po'y akda again ni Haring David. Sinasabi niya, hindi mo hahayaan ang ating luwa, no? Ni hindi mo man titiisan, no? Dahil tayong lahat, no? Yung mga namatay, lahat ay nangabulok. No? At tayo ring mga tao na eventually, di ba, mamamatay, mabubulok yung ating katawang lupa. Pero hindi ito nangyari sa ating Panginoong Hesus, no? Sapagkat siya'y nabuhay namang muli. No? At ito nga'y patunay na natupad yung mga kasulatan sa kanya. No? At tungkol po doon sa templo ng kanyang katawan, no? Na siya'y na kanyang itatayong muli ito pagkatapos ng 3 araw. So pansinin po ninyo, ano, yung kanyang katawan ay yung kanyang itatayong muli pagkatapos ng 3 araw. So hindi na tungkol sa physical temple. Ito po ang propesiya tungkol po dito sa pagtatayo ng bahay ng Diyos, no? Sa mababasa natin sa 2 Samuel chapter 7 verse 11 to 13. At gaya mula sa araw ng aking halalan ng mga hukom ang aking bayang Israel at aking papagpapahingahin ka sa lahat ng inyong mga kaaway, bukod sa rito ay isinaysay ng Panginoon na igagawa ka ng Panginoon ng isang bahay. Ito ay pangako ng Diyos kay Haring David, no? Sa pamamagitan po ni Propeta Samuel. Pagka ang iyong mga araw ay naganap at ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga magulang, aking ibabangon ng iyong binhi pagkatapos mo na magmumula sa iyong tiyan at aking itatatag ang kanyang kaharian. Yan ang pangako ng Diyos kay Haring David. At tungkol doon sa binhi na manggagaling mo sa kanya pagkatapos niya, kanyang ipagtatayo ng bahay ang aking pangalan at aking itatatag ang luklukan ng kanyang kaharian magpakailanman. So itong binhi na manggagaling sa lahi ni Haring David, ito anya yung magtatayo ng bahay sa aking pangalan. Yan yung katuparan. At yung bahay na binabanggit po doon, ito po'y iglesia. Kaya nga po sa ating mga pag-aaral na pinaliwanag sa atin ng mga apostol, tulad ni Apostol Pablo, na tayo'y katawan ng ating Panginoong Kristo. Tayo yung kanyang iglesia. Kaya sa 1 Timothy chapter 3 verse 5, ganito po yung ating mababasa. Ngunit kung ako'y maantala ay maaari mong maalaman
kung ano ang dapat ugaliin ng bawat tao sa bahay ng Diyos, no? Na siyang iglesia ng Diyos na buhay, na haligi at suhay ng katotohanan. Yung bahay po ng Diyos ay yung iglesia na hindi po yung piso nagkakatipon sa pangalan ng Panginoong Hesus. Why did Jesus need to establish a church that was not made by hand of human? For example, the temple in Jerusalem. Because the eternal plan of salvation is not only limited to the single nation. No? Although Israel was chosen by God and Christ was born in this nation, no, hindi lamang sa kanila nakalaan yung kaligtasan. No? Hindi lang sila ang gustong maligtas ng Diyos, kundi ang lahat ng mga tao. As we heard from the lesson of uh, Brother Darwin, nang binasa niya sa First Peter, na yun ang kalooban ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas. Di ba? Worship to God is no longer confined to the geographical location or in a specific temple. Ito po ay sinabi mismo ng Panginoong Hesus nung siya ay nakikipag-usap dun sa babaeng Samaritano. That we can read that in John chapter 4 verse 20 to 23. Ganito po yung naging conversation. Nagsisamba ang aming mga ninyo na sa Jerusalem ay siyang dakong kinakailangan pagsambahan ng mga tao. Sa kanya sinabi ni Jesus, babae, paniwalaan mo ako na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito, sa Jerusalem ay hindi ninyo sasambahin ng Ama. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin. Sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Datapwat dumarating ang oras na ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananambang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Yun po yung sinasabi na ni sa bundok na ito, ni sa Jerusalem, hindi na ninyo sasambahin ng Ama, kundi sasambahin na ng tunay na mga mananambang Ama sa Espiritu at sa katotohanan. So, hindi na naka-confine sa physical, geographical place ang ating pagsamba sa Diyos, kundi sa Espiritu at sa katotohanan. So, bilang huling talata po na aking babasahin, no? Pagpapatunay po ito ni Apostol Pablo tungkol sa Panginoong Hesus na siya yung ipinangako sa mga kasulatan, at siya yung sinasabing binhini ay binhini David na siyang magtatayo ng bahay ng Diyos sa kanyang pangalan. No, in verse 1 to verse 3 ng Book of Romans, si Pablo na alipin ni Jesucristo na tinawag na maging apostol, ibinukod sa ebanghelyo ng Diyos na kanyang ipinangako ng una sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan tungkol sa kanyang anak na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, na ipinahayag ng anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa espiritu ng kabanalan sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli ng mga patay sa makatuwid bagay si Yesu Kristo na Panginoon natin. So ayan po yung pagpapakilala ng apostol na si Pablo tungkol sa Panginoong Hesus. Number 1, na siya yung ipinangako, no? Sa pamamagitan ng mga propeta na nakasulat sa banal na kasulatan. Siya yung binhi ni David na siyang magtatayo ng bahay ng Panginoon sa pangalan ng Diyos, at siya yung sa kanya magaganap yung pagkamatay at muling pagkabuhay. At sana po ay nakapagbahagi ako ng kaalaman tungkol sa buhay ng ating Panginoong Kristo. Pasensya na po sa mga technical failure po ng ating Zoom. So maraming salamat po. Yun lamang po. Salamat, Nahum.
sa iyong ibinahaging lesson. At tayo po ay